Hindi ko akalain na isang simpleng text message ang makakabuwag sa 24 taong kasal. Pero noong gabing iyon ng Huwebes, habang nakatayo ako sa sarili kong kusina, natutunan ko kung gaano katahimik ang pagtataksil hanggang hindi na ito mapigilan. Ako, si Marina Mina Santos. 47 taong gulang, isang ina, isang asawa na naniniwala sa buhay na itinayo namin sa isang subdivision sa Laguna hanggang sa umilaw ang telepono, hanggang sa dumating siya sa pintuan ko. Ito ang kwento kung paano ako nanatiling kalmado habang lahat ay nasusunog at kung paano ko pinasiguro na mas nagniningning ang katotohanan. Nagpupunas ako ng counter nang mangyari ito. Amoy ng inihaw na manok at lemon cleaner ang kusina, tulad ng dati tuwing Huwebes ng gabi. Sa itaas, patuloy na tumutugtog ang shower, si Elias na nagpapahaba ng mainit na paligo pagkatapos ng trabaho. Kakasabit ko lang ng huling plato sa rack nang mag-ilaw ng mahina ang telepono niya na nakapatong sa Granite Island. Kumikinang ang screen sa madilim na ilaw. Kagabi ay nangangahulugan ng lahat sa akin. Natigilan ang kamay ko sa pagpupunas. Nakabitin ang tuwalya sa mga daliri ko. Tinitigan ko ang mga salitang iyon. Simpleng itim na titik sa puting background mula sa hindi kilalang numero. Hindi agad tumakbo ang puso ko. Huminto muna ito. Pagkatapos ay tumibok ng malakas ng isang beses, 2 beses, parang nahuhuli sa realidad. Hindi ako sumisilip. Hindi kailanman. Pero sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Kinuha ko ang telepono. Ang passcode niya ay pa rin ang petsa ng kasal namin. Kahina-hinala kung gaano kadali. Binuksan ko ang mga mensahe. Sapat lang para makita ang thread. Sapat para malaman. Lumipat ang mga hinlalaki ko bago pa mapigilan ng utak ko. Nag-type ako pabalik, halika dito, wala na siya. Pinindot ko ang send. Agad na sumakit ang konsensya, parang malamig na alon sa gulugod, pero naipadala na ang mensahe. Inilagay ko ng eksakto ang telepono kung saan ko ito nakita at nakatayo roon, nakikinig. Patuloy ang tunog ng tubig sa shower, tumatak ang orasan sa pader. Humahuni ng mahina at matatag ang refrigerator. 12 minuto. Binilang ko lahat. Umupo ako sa stool. Nakakrus ang mga kamay sa kandungan. Parang estranghero ang refleksyon ko sa madilim na bintana. Mahinahon ang mukha, matatag ang mga mata. Sa loob, umiikot ng pabilog ang mga iniisip. Sino siya? Gaano katagal? Bakit ngayong gabi? Pero hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw pataas. Naghintay lang ako. Tumunog ang doorbell. Parang talim na tumagos sa bahay ang tunog. Lumakad ako patungo sa pintuan, inayos ang sweater, at binuksan ito. Si Cora Valdez ang nakatayo sa veranda. 49 taong gulang, elegante pa rin sa ilaw ng veranda, suot ang maayos na coat at banayad na makeup na nagpapahiwatig na hindi siya naparito ng walang dahilan. Namutla ang mukha niya nang makita ako. Nasaan si Elias? Nakabitin sa hangin ang mga salita. Lumayo ako ng kaunti. Pasok ka! Nagdalawang isip siya sandali bago tumawid sa threshold. Ang takong ng sapatos ay mahinang tumutunog sa kahoy. Ang pabango niya, mamahalin at mabango na bulaklak, ay puno ng pasukan. Pamilyar ito sa paraang ikinababalik ng sikmura ko. Sarado ko ng mahina ang pinto sa likuran niya. Nakatayo kami sa salas, wala sa aming nakaupo. Lumawak ang katahimikan. Sa itaas, tumigil ang tubig sa shower. May mga yapak sa sahig ng banyo. Bumaba si Elias sa hagdan. Basa pa ang buhok, suot ang gray na t-shirt at jogger. Pagdating sa landing ay natigilan siya. Gumagalaw ang mga mata niya mula sa akin patungo kay Cora at pabalik. Walang sumabog na gulat, basta isang kisap na parang kinakalkula na naroon ako bilang saksi. Marina, simula niya, mababa ang boses. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko si Cora. Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, isang tahimik na usapan na nagaganap sa pagitan nila. Hindi sila nagkakagulo para sa palusot. Narito na sila noon sa isip nila, sa ganitong sandali. Nanirahan sa akin ang pagkaunawa na parang hamog. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay matagal nang binubuo ng tahimik sa ilalim mismo ng aming bubong. Bumaba si Elias sa huling baitang. Hindi ito ang akala mo. Hinawakan ni Cora ang kwintas niya. Pinapakalma ang sarili.
Dapat nating pag-usapan ng parang matatanda, Mina. Lahat tayo. Pinag-aralan ko silang dalawa. Ang maingat na distansya, ang paraan ng pagkikita ng mga mata nila para sa suporta. Mahinahon, halos banayad ang boses ko. Gaano na kayo katagal naghihintay na umalis ako sa daan? Tumama ang tanong. Nagbago ang bigat ni Elias. Napisil ang mga labi ni Cora. Sa unang pagkakataon, wala silang agarang sagot. Mas malakas ang tunog ng grandfather clock sa sulok sa katahimikan. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ko kailangan. Patuloy na nanatili ang singaw mula sa paligo ni Elias sa hangin, nahahalo sa pabango ni Cora at sa mga natirang amoy ng hapunan ng pamilya. Lahat ng ordinaryo ay lason na ngayon. Naramdaman ko ang bigat ng bahay sa paligid ko, ang mga larawan sa pader, ang mga lumang tropeyo ng mga anak sa istante, ang buhay na ibinuhos ko sa mga silid na ito. Nagsimulang magsalita si Cora tungkol sa maling pagkakaunawa, pero itinaas ko ng bahagya ang isang kamay, hindi utos, sapat lang. Nasa shower si Elias, tapos umilaw ang telepono niya. At ngayon, nandito ka. Hinagod ni Elias ang basa niyang buhok. Marina, pakiusap, huwag nating gawing mas mahirap. Tinitigan ko ang mga mata niya. Ang pamilyar na asul na mga matang minsan ay tumingin sa akin ng may pangako. Hindi ko ginagawang mas mahirap, Elias. Tinatanggihan ko lang na gawing madali para sa iyo. Nakabitin ng mga salita. Tumingin si Cora patungo sa pinto. Halatang gustong umalis, pero nakulong sa sandali. Nang siya ay lumipat para umalis, nadampian niya ang side table at isang maliit na sobre ay nahulog mula sa bulsa ng coat niya sa sahig. Hindi niya napansin. Naghintay ako hanggang magsara ang pinto sa likuran niya. Pagkatapos ay yumuko ako at pinulot ito. Sa loob ay isang nakaprint na papel tungkol sa kondo sa tabing lawa na nakarehistro sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Humigpit ang mga daliri ko sa papel. Nakatayo roon si Elias, basa pa mula sa shower na nag-umpisa sa lahat ng ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tinitigan ko ang asawa ko at hindi ko nakilala ang lalaking nakatingin pabalik. Isinara ni Elias ang front door pagkaalis ni Cora. Ang latch ay tumunog na parang tuldok sa dulo ng pangungusap na ayaw kong basahin. Mas maliit ang pakiramdam ng bahay, mas malapit ang mga dingding. Nakatayo ako sa salas kasama ang sobre sa kamay. Ang mga gilid nito ay matalas laban sa palad ko. Humarap siya sa akin. Patuloy na tumutulo ang tubig sa leeg niya mula sa shower. Hindi ito ang iniisip mo, sabi niya. Parang sanay na, halos binigkas na ang mga salita. Ako at si Cora, nag-uusap lang kami, yun lang. Hindi ako gumalaw. Mas malakas ang tiktak ng grandfather clock. Minamarkahan ang mga segundong mas mabigat ngayon. Nararamdaman ko pa rin ang pabango niya malapit sa pinto, nahahalo sa banayad na amoy ng shampoo niya. Nag-uusap, ulit ko, tinitikman ang salita. Masyadong maliit ito para sa nakita ko sa mga mata nila. Hindi pa umalis ang sasakyan ni Cora. Narinig ko ang idle ng makina sa labas bago ito tuluyang umalis. Lumapit si Elias, bukas ang mga kamay na parang lumalapit sa natakot na hayop. Dapat tayong maupo, mag-usap ng parang matatanda. Matatanda? Ulit ko sa parehong salitang ginamit ni Cora. Talagang naghanda sila ng linya. Tinupi ko ang sobre at isinuksok sa bulsa ng sweater ko. Gaano na kayo katagal naghahanda para sa usapang ito? Nagdalawang isip siya. Tumingin patungo sa hagdan na parang biglang lilitaw ang mga anak, kahit na nasa ibang lugar si Noel at nasa paaralan si Belle. Ilang buwan na, bigla na lang nangyari. Trabaho na naging higit pa. Pero matagal nang patay ang kasal natin, Mina. Alam mo yon. Parang bato sa tahimik na tubig ang mga salita. Hinanap ko sa mukha niya ang guilt, ang hiya. May discomfort, oo. Pero walang tunay na gulat, walang takot. Naisip ko ang lahat ng late nights na sinisi niya sa proyekto, ang mga weekend na dumalo si Cora sa mga gawain ng parokya na may polished ng ngiti, laging nagtatanong tungkol sa pamilya namin. Alam niya ang mga bagay, sabi ko ng mahina. Kung saan ko binibisita si nanay tuwing Miyerkules na 2 oras ang dorm ni Belle mula rito. Kahit aling side ng kama ang tinutulugan mo ngayon? Nanatiling pantay ang boses ko pero sa loob ay nagkakabit-kabit ang mga piraso ng may masakit na linaw. Hindi ito basta mga nakaw na sandali.
Inanyayahan si Cora sa mga gilid ng buhay namin. Sa buhay ko, hinagod ni Elias ang likod ng leeg niya. Pamilyar na galaw kapag siya ay nasusukol. Pinapalaki mo ang bagay. Kaibigan si Cora sa ating dalawa. Nawala ang asawa niya. Naiintindihan niya kapag naging routine na ang lahat. Routine. Pinahintulutan kong maupo ang salita. Lumakad ako patungo sa kusina, nagbuhos ng tubig sa baso at dahan-dahang ininom. Pinagaan ako ng malamig na likido. Sinundan niya ako, nakatayo malapit sa island kung saan nakahiga pa rin nang walang sala ang telepono niya. Gaano na kayo katagal naghihintay na umalis ako? Muling natahimik siya sa tanong. Binuksan niya ang bibig, isinara ito. Sa isang sandali, natanggal ang maskara. Nakita ko ang kalkulasyon doon, ang lalaking nakaisip na ng bagong kabanata nang wala ako. Hindi namin balak saktan ka, sabi niya sa wakas. Pero nagbabago ang mga tao, Mina. Siguro oras na para harapin iyon. Maingat kong ibinaba ang baso. Walang pagbagsak, walang luha, basta ang tahimik na bigat ng pagkaalam. Hindi ko ginagawang mas mahirap para sa iyo, Elias. Tinatanggihan ko lang na gawing madali. Sinubukan niya ang ibang anggulo, pinalambot ang boses. Huwag nating gawin ito ngayong gabi. Hindi kailangan malaman ng mga anak. Pwede nating ayusin ng pribado. Kumislap ang mga mata niya sa bulsa ko kung saan nakapatong ang sobre. Hindi pa niya alam na nasa akin ito. Naisip ko si Noel, 24, na nagbubuo ng sariling buhay at si Belle, 19, na sa wakas ay nakakahanap ng sariling lakad palayo sa bahay. Ang ideya na hilahin sila sa gulo na ito ay nagpakipot sa dibdib ko. Pero may ibang bagay na nagpapanatag sa akin. Ang katotohanan. Kailangan kong maunawaan kung gaano kalalim ito bago magpasya kung ano ang gagawin. Hinawakan ni Elias ang braso ko, isang alok na kamay. Lumayo ako. Ang haplos niya dati ay nakakaaliw, ngayon ay parang transaksyon. Emosyonal ka, bulong niya. Naiintindihan ko, pero may itinayo tayo rito. Huwag mong sayangin dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali? Paulit-ulit ang parirala na kapareho ng tono ni Cora kanina. May sarili na silang kwento, ang malayo na asawa, ang nag-iisang balo, ang di maiwasang paglayo. Halos matawa ako kung gaano kakinis na nabalot ang mga desisyon nila. Sa halip, tinitigan ko siya, ang basang buhok, ang pamilyar na panga, ang lalaking nakisaluko ng pagkain, kama at dekada at naramdaman ang kakaibang detachment. Matulog ka na, Elias, sabi ko. Kailangan natin ng pahinga pareho. Nagtagal siya, hinahanap sa mukha ko ang pagsabog na inaasahan niya. Nang hindi ito dumating, dahan-dahang umakyat siya sa hagdan. Naghintay ako hanggang mawala ang mga yapak niya. Pagkatapos ay binunot ko muli ang sobre. Tinitigan ako ng mga detalye ng kondo sa tabing lawa sa ilaw ng kusina. Listahan ng ari-arian, tala ng deposito, isang kinabukasan na binubuo nang wala ako. Umupo ako sa island, telepono sa kamay, at tinitigan ang blankong screen. Gumagalaw na ngayon ng may pamamaraan ang isip ko lampas sa unang gulat. Mas malaki ito kaysa sa pagtataksil. Nagplano sila, naghihintay. Dapat sana ay binasag ako ng pag-iisip na iyon. Sa halip, pinatalas nito ang isang bagay sa loob ko. Isang malamig at malinaw na determinasyon. Tahimik muli ang bahay pero hindi na ito pakiramdam na tahanan. Parang entablado na nagsisimula na ang huling yugto at ako lang ang hindi binigyan ng script. Dumating ang sumunod na umaga na kulay abo at tahimik, ang uri ng umaga sa Laguna na nangangako ng ulan pero pinipigilan. Gumawa ako ng kape tulad ng dati, ang tunog ng gilingan ay puno ng kusina, habang si Elias ay nag-aayos sa itaas para sa trabaho. Bumaba, siya bahagyang nakakiling ang necktie at hinalikan ang pisngi ko dahil sa ugali. Pinayagan ko, nanatiling neutral ang mukha ko habang kinuha niya ang susi at umalis. Isinara ang pinto sa likuran niya nang may tahimik na pagtatapos. Noon lamang ako gumalaw. Nagsimula ako sa aming pinagsasaluhang pananalapi sa laptop sa mesa ng kusina. Login pagkatapos ng login, account pagkatapos ng account. Sa una, parang inosente ang mga transfer. Maliliit na halaga na regular na ipinadala sa tinatawag na Valdez Harbor Consulting.
Nabanggit ni Elias minsan, isang tax consultant na inirekomenda ni Cora. Tumutulong sa deductions ng negosyo. Sabi niya noon nang walang halaga sa hapunan, ilang buwan na ang nakalipas. Tumango ako noon, nagtitiwala. Ngayon ay humukay ako ng mas malalim. Ang kumpanya ay nakakonekta kay Cora, ang pirma niya sa mga papeles, ang address niya. Hindi malalaki ang bayad pero pare-pareho at sapat na mahalaga. Pera mula sa joint account, pera namin. Kinunan ko ng screenshot lahat, matatag ang puso pero mabilis ang isip sa mga implikasyon. Sa home office ni Elias sa itaas, amoy papel at bahagyang katad mula sa upuan niya. Sinuri ko ang mga drawer ng maayos, hindi nagmamadali. Doon ko natagpuan ang folder. Sa loob ay mga printout ng kondo sa tabing lawa, parehong detalye mula sa sobre na nahulog ni Cora, schedule ng deposito, draft ng separation agreement na may petsa ilang linggo na ang nakalipas, listahan ng aming mga ari-arian na maayos na hinati sa sulat kamay ni Elias, at isang sulat kamay na tala na tumigil sa akin ng malamig. Si Mina ay magre-resist muna. Hintayin munang makaalis si Belle sa paaralan. Tinuntun ng mga daliri ko ang tinta. Ang petsa ay tumugma sa araw na lumipat si Belle sa kolehiyo. Pinlano nila ito, hindi lang affair. Isang kalkuladong plano na iniwan akong mahina, ang mga anak ay wala na. Ang pananalapi ay tahimik na naubos. Ang kwento ay handa na. Lalong lumalim ang pagtataksil, pero hindi ako umiyak. Kinunan ko ng larawan ang bawat pahina gamit ang telepono ko. Maingat na anggulo, malinaw na ilaw, ebidensya. Iyon ang mahalaga ngayon. Umupo ako sa upuan niya ng matagal, tinitigan ng tala. Tinatanaw ng bintana ng opisina ang aming likod bahay. Ang puno ng mangga na itinanim namin nang maliit pa si Noel. Sinubukan ng mga alaala na sumulpot, pero itinulak ko pababa. Hindi ngayon. Ang buong pagdamdam ay darating mamaya. Ngayon kailangan ko ng kalinawan. Tinawagan ko si Nena Mercado. Sagot niya sa ikalawang ring. Mainit at praktikal ang boses niya gaya ng dati. Mina, parang may mali sa boses mo. Ano ang nangyari? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mensahe, si Cora sa pinto, ang folder, ang tala. Walang luha, basta mga katunayan. Nakinig si Nena nang walang pagputol, tulad ng isang babaeng nakaligtas sa sariling masakit na diborsyo. Ang mga lalaking katulad ni Elias ay hindi natatakot sa luha, sabi niya nang matapos ako. Natatakot sila sa papeles. Huwag mo muna siyang harapin. Idokumento ang lahat, at anuman ang gawin mo, huwag kang aalis sa bahay. Ang kanyang praktikalidad ang nag-angkla sa akin. Nag-usap kami ng 20 minuto. Ibinahagi niya kung paano siya natuto sa mahirap na paraan tungkol sa mga nakatagong account at mga madaldal na asawa. Sa huli, binigay niya sa akin ang isang pangalan. Si Honesto Hon Rivera, isang abogado ng pamilya dito sa lugar. Matanda na ang estilo pero matalas. Sabihin mo na ipinadala kita ni Nena, hindi siya gumagawa ng drama, gumagawa siya ng estratehiya. Nagpasalamat ako at ibinaba ang tawag. Iba na ang pakiramdam ng bahay. Mas kaunti ng parang santuwaryo, mas parang chessboard. Ginawa ko ang mga kopya ng mga dokumento sa printer namin sa bahay. Ibinalik ng eksakto ang orihinal. Maliliit na tagumpay sa maliliit na detalye. Nang hapon ding iyon, tumawag si Belle mula sa paaralan. Magaan at masaya ang boses niya tungkol sa bagong klase. Nag-text si Papa kahapon, sabi niya, nang walang malay. Tinanong kung magagalit ba ako kapag lumipat si Mama malapit kay Lola. Sabi niya, baka kailangan niyo ng space o ano. Okay lang ba lahat? Tumagilid ang sahig sa ilalim ko. Mas mahigpit kong hinawakan ng telepono. Nagahasik na ng binhi si Elias, binabago ang kwento sa mga anak. May inaayos lang kami anak, sabi ko, na natiling pantay ang tono. Mag-aral ka muna, mahal kita. Pagkatapos naming mag-usap, nakatayo ako sa bintana ng kusina muli. Nagsimula na ang ulan, malambot na patak na guhit sa salamin. Naisip ko ang lalaking minsan ay binuhat ako sa threshold ng bahay na ito. Nag-coach sa soccer ni Noel, yumakap kay Belle sa unang pagkabigo ng puso niya. Malayo na ang lalaking iyon,
Pinalitan ng isang taong may kakayahang magplano ng malamig. Pero hindi ako walang magagawa. Paulit-ulit sa isip ko ang salita ni Nena, papeles, proteksyon muna. Ipinadala ko ang mga susi na larawan sa secure na email at nag-appointment kay Hon Rivera para sa susunod na araw. Umuwi si Elias ng gabing iyon na may mga bulaklak, puting rosas, paborito ko noon. Inilagay niya ito sa counter na may banayad ng ngiti. Ayaw ko kung paano natapos kagabi. Mahal pa rin kita, Mina. Kaya nating ayusin ito. Tinanggap ko ang mga bulaklak at inayos sa florera. Matatag ang mga kamay ko. Salamat, sabi ko lang. Pero nakita ko ito bilang damage control, hindi pagsisisi. Pinanood niya ako. Hinahanap ang mga bitak. Wala akong ibinigay. Nang gabing iyon, habang natutulog siya sa aming kama, gising ako sa gilid, nakikinig sa paghinga niya. Pinag-isipan ko ang papeles ng kondo sa tabing lawa. Ang tala tungkol sa paghihintay kay Belle. Ginawa nilang timeline at transaksyon ng buhay namin. Hindi ko hahayaang isulat nila ang katapusan. Kinita ko si Hon Rivera ng sumunod na hapon sa kanyang simpleng opisina sa bayan. Amoy kape at lumang libro ang waiting room. Sa 51 taong gulang, may kalmado at sukat na presensya si Hon. Pilak na buhok, salamin na wire-rimmed, at ang uri ng matatag na tingin na nagpapaniwala na nakita na niya ang lahat ng bersyon ng kwentong ito. Hindi siya nag-alok ng huwad na simpatiya o dramatikong pangako. Gusto mo ba ng paghihiganti? Tanong niya pagkatapos suriin ang mga dokumento na dala ko. O gusto mo ng proteksyon? Pareho, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Pero proteksyon muna? Tumango siya, binabalik-balik ang mga larawan sa tablet ko. Matalas. Ang paggamit ng joint funds sa Valdez Harbor Consulting ay maaaring makatulong sa paghahati ng ari-arian. Ang premeditation, ang tala tungkol sa paghihintay sa anak mo, nagpapakita ng intensyon. Nagpapalakas yon sa posisyon mo. Inilatag ni Hon ang mga agarang hakbang ng malinaw. Iba ka pang lahat, kumuha pa ng larawan, manatili sa bahay, huwag pumirma ng kahit ano. Huwag ipakita kung gaano karami ang alam ko. Maglaro ng mahabang laro, Mrs. Santos. Hayaang isipin niyang nagpoproseso ka pa rin. Kapag lalong lumuwag siya, lalong siya madadulas. Umalis ako sa opisina niya na may folder ng mga tala at mas malinaw na isip. Iba na ang pakiramdam ng pag-uwi. Hindi na lang reaksyon. Naghahanda na ako. Sinubukan ni Elias ang bagong diskarte ng gabing iyon. Umuwi siya ng maaga na may take-out mula sa paborito kong Italian place. Nag-iisip ako, sabi niya habang nakaupo kami sa mesa. Siguro pareho tayong hindi masaya. Pero mahal pa rin kita, Mina, ng lubusan. Pinagpagulong ko ang pasta sa tinidor, tumango ng dahan-dahan. Sapatos na tunog ang mga salita niya para sa isang hindi alam na nakipagkita ako sa abogado ilang oras na ang nakalipas. Marami itong dapat intindihin, sagot ko. Sa loob, naitala ko ang bawat maingat na parirala, bawat pagtatangka na baguhin kami bilang dalawang taong simpleng naglayo. Sumunod ang ilang araw sa isang pattern. Bulaklak, kape sa kama, pagbanggit sa lumang alaala, damage control na nakabalot sa pag-aalala. Tinanggap ko lahat ng tahimik na biyaya, nagbibigay ng kaunti pabalik. Tuwing gabi ay idinagdag ko ang bagong obserbasyon sa pribadong tala ko. Ang paraan niya ng pagsuri sa telepono kapag akala niya ay hindi ako nakatingin, ang biglang interes sa kalusugan ni nanay. Pagkatapos ay tumawag muli si Belle. Tinanong ulit ni Papa kahapon kung masaya ka raw malapit kay Lola. Sabi niya may pag-aalinlangan ng boses. Parang ikaw daw ang nag-iisip na lumipat. Mama, may mali ba? Sumakit ang manipulasyon pero nanatiling mainit ang boses ko. May inaayos lang kaming mga bagay ng matatanda, anak. Matagal na kaming magkasama ni Papa mo. Huwag kang mag-alala, mag-aral ka. Pagkatapos ng tawag, nakaupo ako sa tahimik na kusina at naramdaman ang buong bigat nito. Hindi lang aalis si Elias. Sinusubukan niyang gawin akong ang umalis, ipinta ako bilang ang hindi matatag, ang nangangailangan ng space, malupit sa pasensya ang estratehiya. Nakipagkita ako kay Hon muli para sa follow-up. Sinuri niya ang bagong dokumentasyon ko at inaprubahan.
Ginagawa mo ito ng tama, manatili, magtipon pa kung kaya. Kapag dumating ang oras, handa tayo. Nagpakita ng maliliit na bitak ang maskara ni Elias habang tumagal ang linggo. Naging restless siya nang hindi ako nakikipagtalo or umiiyak. Isang gabi, natagpuan niya ako na nagre-review ng lumang photo album ng sadya. Naalala mo ba yung trip sa probinsya? Tanong niya, nakaupo sa tabi ko. Naalala ko, sabi ko ng mahina, pero isinara ko ang album bago niya mastir ang usapan. Hindi na ako pinapakalambot ng mga lumang alaala tulad ng dati, parang pahina na mula sa ibang libro na ngayon. Nang gabing iyon, habang tumitilaok ang ulan sa bintana, nakatayo ako sa pintuan ng bakanteng kwarto ni Belle. Nakadikit pa rin ang mga poster sa pader, ilang stuffed animals sa kama. Handa si Elias na maghintay hanggang makaalis ito bago guluhin ang lahat. Lalong pinatigas nito ang determinasyon ko. Hindi na lang sarili ko ang pinoprotektahan ko. Pinoprotektahan ko ang katotohanan bago niya ito lubusang baguhin. Nanatili sa akin ang mga salita ni Hon. Minsan, ang kwarto ang mahalaga kaysa sa argumento. Kailangan ko ng tamang sandali, tamang audience. Lumapit si Elias sa likuran ko sa hallway. Tahimik ka na nitong mga nakaraang araw. Humarap ako at tinitigan ang mga mata niya. Nag-iisip lang. Hinanap niya ang mukha ko, hinahanap ang babaeng madaling magpatawad dati. Hindi niya ito makikita ngayon. May ebidensya ako. May plano ako. At sa unang pagkakataon mula nang umilaw ang mensahe sa telepono niya, naramdaman ko ang isang bagay na malapit sa pagkontrol na nagbabalik. Isang linggo pagkatapos, dumating ang anniversary dinner ng kumpanya ni Elias na parang hindi maiwasang bagyo. 30 taon ng maliit niyang manufacturing business, ipinagdiwang sa isang hotel sa lugar kasama ang mga katrabaho, kaibigan, miyembro ng parokya at pamilya. Nagmaneho si Noel mula sa ibang lugar at umuwi si Belle para sa weekend. Pinilit ni Elias na dumalo ako. Kailangan nating ipakita ang united front, sabi niya ng umaga, inaayos ang necktie sa salamin. Para sa negosyo? Para sa mga anak? Tahimik akong sumang-ayon. Sa loob, alam kong ito ang kwarto na binanggit ni Hon. Maingat akong naghanda. Isang simpleng itim na bestida, perlas na ibinigay ni Elias sa aming 20th anniversary. Sa clutch ko ay dala ang manipis na sobre na naglalaman ng pinakamatinding piraso, mga screenshot ng mensahe, record ng bank transfer, ang listahan ng kondo sa tabing lawa at isang nascan na kopya ng sulat kamay na tala. Hindi lahat, sapat lang. Kumikinang ang ballroom ng hotel sa mga chandelier at autumn-style centerpieces. Punong-puno ng tawa at tunog ng baso ang hangin. Lumipat ako sa crowd ng may sanay na kagaanan. Tinatanggap ang mga papuri kung gaano kaganda ang event. Nandito si Cora, syempre, opisyal bilang event consultant. Suot niya ang malalim na burgundy na bestida, ang buhok ay nakaayos ng elegante. Nagkita ang mga mata namin sa kabila ng kwarto. Nagbigay siya ng magalang na tango. Ibinigay ko ito ng walang init. Malapit sa akin si Elias, sa karamihan ng gabi, ang kamay niya ay paminsan-minsan ay nasa lower back ko. Isang pagtatanghal para sa audience. Parang napanatag si Noel at Belle nang makita kaming magkasama. Maganda kayong dalawa, sabi ni Noel sa cocktails. Ngumiti ako at walang sinabi. Nang mag-serve ng hapunan, umakyat si Elias sa stage para sa speech. Tumahimik ang kwarto. Mukha siyang matagumpay, mapagpasalamat na asawa, matangkad, distinguished, confident. 32 taon, simula niya, mainit ang boses sa mikropono. Hindi ko ito nagawa nang walang suporta ng kahangahangang asawa ko si Mina. Katabi ko siya sa bawat hamon. Kumalat ang palakpakan sa kwarto. Nakaupo ako sa aming mesa, nakakrus ang mga kamay, nararamdaman ang bigat ng sobre sa kandungan ko. Nakatayo si Cora malapit sa gilid, nakangiti na parang babaeng nanalo na. Patuloy si Elias sa pagbuo ng momentum. May ups and downs kami tulad ng kahit anong mahabang kasal. Minsan hinihingi ng buhay na gumawa tayo ng matatapang na pagbabago, na lumakad sa bagong kabanata ng may biyaya at katapatan. Tumama ng eksakto ang mga salita, matapang na pagbabago, bagong kabanata. Nakita ko ang ilang tao na nagpapalitan ng tingin.
Tahimik na kumakalat na ang kwento. Magkakahiwalay ng magalang ang mga Santos, mature na matatanda na gumagawa ng civilized na desisyon. Inilalagay ni Elias ang sarili bilang ang thoughtful na lumalabas. Nanatiling matatag ang pulso ko. Tiningnan ko si Noel at Belle. Mukha silang nalilito pero umaasa. Lalong lumalim ang ngiti ni Cora. Tinapos ni Elias sa mas maraming palakpakan. Nang siya ay lumayo sa mikropono, tumingin siya sa akin na parang napanatag. Maayos ang pagtatanghal. Tumayo ako. Mahinang kumaskas ang upuan sa sahig. Nahinto ang mga usapan. Napunta ang mga mata sa akin. Natigilan si Elias sa kalagitnaan ng hakbang. May kisap ng sorpresa sa mukha. Lumakad ako patungo sa harap, sobre sa kamay. Ang takong ay sukat sa makinis na sahig. Lalong tumahimik ang kwarto. Umaasa. Hindi ito nasa programa. Tumigil ako sa mikropono. Sa isang sandali, tinitigan ko lang ang mga mukha, mga taong kilala namin sa loob ng maraming taon, kapitbahay, kapartner sa negosyo. Pagkatapos ay nagsalita ako, malinaw at kalmado ang boses. Bago pa magsalita ang asawa ko tungkol sa matatapang na pagbabago, sabi ko, sa tingin ko dapat malaman ng lahat dito kung sino talaga ang nagplano nito. Lalong lumalim ang katahimikan. Humakbang ng kalahati si Elias pasulong, pero patuloy ako, hindi ako nandito para gumawa ng eksena. Nandito ako para ibahagi ang katotohanan. Binuksan ko ang sobre at bahagyang itinaas ang unang pahina. Ang bank records, pera mula sa joint account na inilipat sa kumpanyang kaugnay ni Cora Valdez. Inilagay ko ito at itinaas ang isa pa. Isang kondo sa tabing lawa na tinitingnan nilang magkasama. Isa pang pahina. At itong tala sa sulat kamay ng asawa ko, si Mina ay magre-resist muna. Resist? Hintayin munang makaalis si Belle sa paaralan. Kumalat ang mga gasp sa kwarto. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ko kailangan. Malinaw na nagsasalita ang dokumento. Namutla si Cora malapit sa gilid. Humigpit ang mukha ni Elias, ang kamay ay nakakuyom sa gilid. Hindi ko inaasahan na pumili ng panig ang kwartong ito ngayong gabi, sabi ko, nakikipagkita sa mga mata ng matatandang kaibigan. Kailangan ko lang na matandaan kung ano talaga ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Noel sa mesa namin, tinitigan ng ama. Malapad ang mga mata ni Belle, puno ng luha. Pinindot ng bigat ng sandali ang lahat sa amin. Lumapit si Elias patungo sa mikropono. Emosyonal si Mina ngayon, sabi niya. Pinipilit ang concerned ng ngiti. Pribadong usapin ito. Hindi, Elias. Putol ko ng pantay. Hawak pa rin ang mikropono. Emosyonal ako noong linggo. Ngayong gabi, may dokumento ako. Nanatiling nakabukas ang kwarto. Patuloy na nagre-record ang mga kamera na naka-on para sa mga speech. Lumayo ako sa mic, iniwan ang sobre sa stand. Lumabas na ang katotohanan. Hindi lahat, pero sapat. Lumusot si Cora patungo sa exit. Si Nena, na dumalo bilang bisita ko, ay dahan-dahang humarang sa daan niya nang may tahimik na salita na hindi ko marinig. Bumalik ako sa upuan ko. Namatay na ng lubusan ang palakpakan kanina. Sa lugar nito ay stunned na katahimikan at mababang bulungan ng mga boses na nagsisimulang iproseso ang nakita. Nakaupo si Elias mag-isa malapit sa stage, sa wakas ay nabasag ang confident na maskara. Sa unang pagkakataon, mukha siyang lalaking hindi na kontrolado ang kwento. Buhay na parang pumipindot sa balat ko ang katahimikan sa ballroom. Naupo akong muli sa mesa namin. Ang sobre ay nasa podium sa likuran ko. Parang isang akusasyon na walang makaka-ignore. Nagpapalitan ng tingin ang mga ulo sa pagitan namin ni Elias. Kumakalat ang bulong na parang bitak sa yelo. Nakabawi ng sapat si Elias para maabot muli ang mikropono. Mga minamahal, pakiusap. Maraming stress si Mina. Hindi ito ang oras o lugar. Hindi ako tumayo ngayon. Simpleng nagsalita ako mula sa upuan, ang boses ay tumagos sa tahimik na kwarto. Nandoon ang mga dokumento para sa sino mang gustong tingnan. Mga transfer mula sa joint account, ang kondo na pinili nilang magkasama. Ang plano na maghintay hanggang makaalis ang anak namin sa paaralan bago ako itulak palabas. Tumayo ng buo si Noel, malakas ang tunog ng upuan na itinulak. Papa, totoo ba ito?
Binuksan ni Elias ang bibig pero walang maayos na sagot na lumabas. Nakaupo si Belle sa tabi ng kapatid, tumutulo ang luha sa pisngi. Tinanong mo ako kung lilipat daw si Mama kay Lola. Sabi niya, maliit pero malinaw ang boses. Parang siya daw ang may ideya. Pinanood ng kwarto ang pamilya na nagkakalas sa real time. Wala akong naramdamang tagumpay, kundi mabigat na kalungkutan na may halong ginhawa. Ito ang halaga ng katotohanan. Sinubukan muli ni Elias, lumapit sa mic. Pwede nating pag-usapan ito ng pribado bilang pamilya. Hindi, sabi ko ng kalmado. Pumili ka ng kwartong ito para pag-usapan ang matatapang na pagbabago. Ngayon alam na ng kwarto kung ano talaga ang itsura ng mga pagbabagong iyon. Nakarating na si Cora sa side exit. Humarang si Nena ng maayos, hindi hinahawakan, basta nakatayo ron ng may tahimik na awtoridad. Hindi magpapawalang bisa ang pag-alis sa papeles. Namula ang mukha ni Cora. Tumingin siya pabalik kay Elias pero abala ito sa pagliligtas sa sandali para matulungan siya. Sa unang pagkakataon, walang handang sagot ang kanilang coordinated na kwento. Tumayo ako ng muli, pero para lamang matapos ang kwarto nang may pagtatapos. Hindi ko kailangan na pumili ng panig ang sino man dito. Kailangan ko lang na matandaan ninyo ang katotohanan. Ang iba ay aayusin ng pribado tulad ng dapat mula pa simula. Sa wakas ay narating ni Elias ang podium at mahigpit na hinawakan ang mic. Maputi ang mga kuko niya. Mina, nakakahiya ito para sa ating lahat. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Nakakahiya ang malaman na ang asawa mo at ang kanyang kabit ay nagplano ng pag-alis mo habang magkatabi pa rin kayong natutulog. Ito ay linaw lang. Lumapit si Noel sa akin, inilagay ang kamay sa balikat ko. Sinundan siya ni Belle, pinupunasan ang mga mata. Ang suporta nila sa sandaling iyon ay higit pa sa masasabi ko. Sa paligid namin, nagsimulang magbulungan ang mga bisita, ang ilan ay tumayo para umalis, ang iba ay nanatili para iproseso. May mga cellphone na nakabukas, kakalat ang kwento, pero sa mga termino ko ngayon. Lumapit sa akin ang ilang matagal ng kaibigan nang may tahimik na salita ng suporta. Iba naman ang umiwas ng tingin, hindi sigurado kung paano lalampasan ang biglaang pagkabasag. Naiintindihan ko. Ang ganitong matalas na pagbabago ay nag-iiwan ng kawalan ng katiyakan sa lahat. Sa wakas ay bumaba si Elias at lumapit sa akin. Maputla ang mukha niya. Kailangan nating mag-usap sa bahay. Kinolekta ko ang clutch ko. Mag-uusap tayo pero hindi ngayon. Ngayong gabi, kaming mga anak ang magpoproseso sa nangyari. Nagmaneho si Noel pauwi sa amin, ako at si Belle. Tahimik ang sasakyan maliban sa hum ng makina at paminsan-minsang hikbi mula sa likuran. Tinitigan ko ang dumadaang ilaw ng kalye sa bintana. Unti-unting nawawala ang adrenaline. Madilim ang bahay nang makarating kami. Gumawa ako ng tsaa para kay Belle at naupo kasama ang dalawang anak sa salas. Hindi namin inulit ang bawat detalye. Naupo lang kami ng magkasama. Nag-apologize si Noel dahil hindi niya nakita ang mga senyales noon. Mahigpit akong niyakap ni Belle at bulong, "Hindi mo kami napahiya, Mama." Siya ang gumawa nito. Ang mga salita nila ay nagpapanatag ng isang bagay sa loob ko. Hindi tagumpay, hindi pa, kundi simula ng paghilom. Sa itaas, huminto ako sa pintuan ng aming kwarto. Nandito pa rin ang mga gamit ni Elias, pero dayuhan na ang pakiramdam ng lugar. Naisip ko ang shower, ang telepono, si Cora sa pinto, ang kadena ng mga sandaling humantong dito. Sa katahimikan ng bahay, kasama ang ligtas na mga anak sa ibaba, pinahintulutan ko ang sarili ng isang mahaba, mabagal na paghinga. Hindi na kontrolado ni Elias ang kwento at sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, hindi na rin ang takot. Mabagal ang mga araw pagkatapos ng anniversary dinner, parang paggising mula sa mahaba at nakakalito na panaginip. Paulit-ulit na nag-text si Elias na mag-usap daw kami. Nag-email si Cora ng mahabang maingat na apology na parang siya pa rin ang misunderstood na partido. Binasa ko ito ng isang beses, pagkatapos ay ipinadala ang nauugnay sa kay-Hon. Walang reply mula sa akin, hindi pa. Nakipagkita ako kay Hon ng maaga sa sumunod na linggo. Sinimulan namin ang formal na proseso.
protective orders para sa pananalapi, petisyon para sa temporary arrangements. Pinaalalahanan niya akong magpatuloy ng may pamamaraan. Hindi mo kailangang wasakin siya, sabi niya. Siguraduhin mo lang na gagawin ng katotohanan ang trabaho nito. Tamang-tama iyon. Hindi ako interesado sa paghihiganti na mag-iiwan sa akin ng pagkapait. Gusto ko ng kalayaan mula sa bigat na dala ko ng masyadong matagal. Dumating si Noel sa bahay ilang gabi pagkatapos. Naupo kami sa likod na veranda habang lalong nagiging pula at ginto ang mga dahon. "Sorry mama," sabi niya, tinitigan ng kape. "Akala ko ay distante ka lang nitong mga nakaraang panahon. Hindi ko nakita ang ginagawa ni Papa." Hinawakan ko ang kamay niya. "Wala sa amin ang nakakita ng buong larawan hanggang kailangan namin. Okay lang yon, nakikita natin ngayon." Nagstay si Belle ng ilang dagdag na araw bago bumalik sa paaralan. Isang hapon, natagpuan niya ako sa kusina na nag-aayos ng pantry, isang lumang ugali kapag kailangan ng isip ko ng ayos. Niyakap niya ako mula sa likuran at inilagay ang baba sa balikat ko. "Hindi mo kami napahiya," bulong niya muli. "Siya ang gumawa. Proud ako sa iyo dahil nanatiling kalmado ka. Hindi ko alam kung kaya ko." Ang mga salita niya ay naghilom ng isang bagay na hindi ko alam na raw pa rin. Umiiyak kami ng kaunti noon, hindi dahil sa sakit kundi sa pagpapalaya. Ina at anak na nakatayo ng magkasama sa parehong kusina kung saan lumitaw ang unang mensahe. Bumalik ako sa mga lugar na nag-umpisa nito. Ang banyo kung saan naliligo si Elias. Ang counter kung saan umilaw ang telepono. Ang front door kung saan nakatayo si Cora na umaasang walang tao sa bahay. Mas maliit na ang pakiramdam ng bawat lugar ngayon. Hindi na gaanong makapangyarihan. Tumayo ako sa singaw ng sariling shower isang umaga at hinayaang tumakbo ang mainit na tubig sa balikat ko, naghuhugas ng patuloy na tensyon na ginawang normal ko sa loob ng maraming taon. Itinigil ko na ang pagdadala ng pangangailangang maging mas maliit para mapanatili ang kapayapaan. Itinigil ko na ang takot na ang pagsasalita ay sisira sa lahat. Ang katotohanan ay nakabasag na sa dapat basagin. Ang natira ay espasyo para sa akin, para sa mga anak ko, para sa anumang darating. Lumipat si Elias 2 linggo pagkatapos. Magtatagal ang diborsyo, pero malinaw na ang mga linya. Mas matanda ang itsura niya nang i-load ang huling kahon sa sasakyan. Bahagi pa rin sa akin ang nagluluksa sa lalaking pinakasalan ko, pero hindi na ako nagluluksa sa bersyong naging siya. Sa isang tahimik na gabi, nakatayo ako sa bintana ng kusina muli. Sa isang paraan na hindi pa sa loob ng maraming taon, sa akin na ang bahay. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa katapatan. Minsan, ang doorbell ay hindi nagdadala ng taong sisira sa buhay mo. Minsan, dala nito ang katotohanang handa ka na harapin. Kung nanatili sa iyo ang kwentong ito, sabihin mo sa akin kung saan ka nakikinig. At kung kailanman ay kailangan mong manatiling kalmado habang nagbabago ang buong buhay mo, alam mong hindi ka nag-iisa. Gusto kong malaman kung kumusta ka. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga iniisip. Marami pa kaming kwentong tulad nito na naghihintay, totoong, raw at puno ng pag-asa. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod. Sama-sama nating lakarin ang mga sandaling ito.